اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isang magandang hapon sa ating lahat at naway pagpalain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating pag-aaral at pananaliksik ng kaalaman, at naway patatagin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at bigyan ng biyaya ang lahat ng ating mga ginagawa, nang sa gayon ay makuha natin ang pagpapala at habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway patawarin ng Allah ang lahat ng ating mga pagkukulang at kasalanan, at naway ituwid ng Allah ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong hapon, bidnillah, ay dadako tayo sa ikalawang pundasyon ng al-usul al-thalatha. Nakuha natin nung una o nung mga nagdaang linggo ang unang pundasyon o haligi ng pananampalataya, at yun ay ang ma'rifatul abdi rabbahu, ang pagkilala ng ang pagkilala ng alipin sa kanyang Panginoon. Ngayon ay dadako tayo sa ikalawang pundasyon, kung saan ito ay tumatalakay sa pagkilala sa relihiyong Islam sa pamamagitan ng mga basehan sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ngayon inyong nakikita sa naka-flash sa ating screen ang sabi ng may akda, al-aslu thani, ang pangalawang pundasyon o haligi ng pananampalataya. Ma'rifatu dinil Islami bil adillah, o ang pagkilala sa relihiyong Islam sa pamamagitan ng mga batayan at dalil mula sa Quran at sa Propeta Muhammadun at sa mga hadith ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, at ang Islam na tinutukoy dito, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ang Islam na tinutukoy dito ay ang Islam sa pangkalahatang kahulugan nito, dahil ating binanggit na nung una na ang Islam ay mayroong dalawang uri o mayroong dalawang pakahulugan. Mayroong tinatawag na general definition at mayroong tinatawag na specific definition. So pag sinabi nating Islam sa malawakang pag-unawa, ay sakop nito ang lahat ng relihiyon ng mga naunang propeta, dahil silang lahat ay nagtuturo at nananawagan at nagpapalaganap sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsamba. Pagkilala sa kaisahan ng Allah na siya ang tagapaglikha, at pagkilala sa kanyang mga magagandang pangalan at katangian. Yon ay tinatawag na Islam sa malawak na definition o pagbibigay kahulugan nito. Ito ang Islam na kung saan al-istislamu lillahi bit-tauhid, o ang pagsuko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kaisahan, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, at pagsunod sa katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang katuruan o pagsagawa ng kanyang mga iniobligadong pagsamba at paglayo sa lahat ng uri ng kasalanan. At wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, at ang paglayo sa lahat ng uri ng pagtatambal, wa ahlihi, at sa mga gumagawa ng pagtatambal o gumagawa ng shirk. So dito, mauunawaan natin na ang lahat ng mga propeta, gaya ng palagi nating binabanggit, ay magkakapatid at isa ang kanilang tinuturo.
At yun ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, at pagsunod o ah, pagpapasakop sa kautusan ng Allah, wal bara'atu minasyirk wa ahlihi, at paglayo sa pagtatambal at sa mga taong gumagawa nito. Wa huwa thalathu maratib. At ang relihiyong Islam ay mayroong tatlong antas. Ang pinakamababang antas ay ang tinatawag na Islam. Ang ang pumapangalawa dito ay ang al-iman, at ang pinakamataas na antas ay ang ihsan. Kabanggit na natin nung una doon sa anwaul ibada o mga uri ng pagsamba, na kung saan ang Islam ay tumutukoy sa panlabas na gawain, gaya ng pagdarasal, pag-aayuno, pag-hajj, pagsasadaka, pagkakawang gawa, at iba pa. Ang iman naman ay tumutukoy sa panloob na ah, pananalig, panloob na gawa, gaya ng gawain ng puso, gaya ng pagtitiwala sa Allah, gaya ng pasasalamat sa Allah, pagmamahal sa Allah, pagsunod sa kanyang itinuturo, sa kanyang pinag-uutos, at paglayo sa kanyang pinagbabawal na bukal sa kalooban, at iba pang mga ibada o uri ng pagsamba na panloob na ating binanggit na nung una. Yun ay tinatawag na iman. Kung ang ibada na panlabas ay tinatawag na al-Islam, at ang panloob na pananalig o pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawag na iman, al-ihsan naman ay yaong sumasaklaw sa dalawa: ang pagkakaroon ng matatag at matibay na pananampalataya sa panloob na gaya ng ginagawa ng puso, at pagsunod sa o pagsasagawa ng ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at paglayo sa kanyang mga ipinagbabawal o yung tinatawag na panlabas na gawain. Ibig sabihin yung nakikita. So ang ihsan ay tumutukoy sa pagiging matatag, panloob man ito, panloob o panlabas na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ang ihsan ang pinakamataas na antas ng Islam. Kasunod nito ay ang iman, at ang pinaka huli ay ang Islam. Ibig sabihin ang lahat ng mu'min ay Muslim, ngunit hindi muhsin. O naintindihan, ang iman, ang lahat ng mu'min ay Muslim, ngunit hindi sila muhsin. Ngunit ang muhsin, ang ihsan, ang lahat ng ihsan ng muhsin ay Muslim at mu'min. Yon ang pinakamaikling pagpapaliwanag. Gayon din ang Islam, hindi lahat ng Muslim ay mu'min, ngunit ang lahat ng mu'min ay Muslim. Wa kullu martabatin laha arkanun, at ang bawat haligi ng Islam o bawat antas ng Islam ay mayroong mga haligi o mayroong mga antas. Tafaddal. Fa arkanul Islam khamsatun. So dito tayo ngayon, dumako tayo sa pangalawang pagpapaliwanag. Fa arkanul Islami khamsatun. Ang haligi ng Islam ay 5. At lahat ng ito ay tumutukoy sa panlabas na pagsamba. Ibig sabihin mga pagsamba na nakikita ng mata, na ginagawa ng katawan. Gaya na lamang ng syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ang deklarasyon ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na walang ibang Panginoon maliban, na walang ibang tunay na Panginoon maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, at ang Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Wa iqamus salati, at ang pagtatayo ng sala, ng pagdarasal o ng pagpapatirapa sa Allah 5 beses sa isang araw. Ito yung obligadong pagpapatirapa o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsisimula sa fajar o yung pagdasal sa madaling araw, salatul zuhur, o ang pagsamba sa oras ng zuhur. Meron ding salatul asar,
gaya ng paparating na oras, ilang minuto na lamang papasok na yung Salatul Asar. Pagkatapos yung Salatul Maghrib o yung sala sa paglubog ng araw, pagkatapos yung Salatul Isha, yung pagdarasal na ginagawa kapag nawala na yung pula sa yung refleksyon ng araw sa kalangitan. Ibig sabihin wala nang liwanag na makikita sa horizon sa langit. So na itinatawag na Salatul Isha. Wa itauz zakah, ito yung mga piling yaman, mayroong mga piling yaman at ito ay apat. Apat na yaman ng tao na kapag umabot sa itinakdang bilang ay kailangan ilabas yung zakah. So ito yung obligadong kawang gawa. So gaya na lamang ng zahab, yung gold, yung ginto, yung fidda o yung tanso, yung silver. Yung silver, kapag ito ay umabot na sa itinakdang bilang, kailangan itong bigyan ng porsyento, maglabas mula dito upang ibigay sa mga mahihirap. Ang pangatlo ay yung urudut tijara, ibig sabihin yung business, kasama na doon yung capital at yung profit. Ito total kapag umabot na ng isang taon, pagkatapos kung umabot ito sa itinakdang bilang upang ibigay ang zaka o ilabas ang zaka mula rito, ay magiging obligado sa taong nagmamay-ari ng business. Yung pang-apat ay yung bakara, yung bahimatul an'am. Ito yung baka, kambing, at yung kamelyo. So mayroong mga itinakdang bilang dito na kung saan ay obligadong maglabas ng zaka mula dito. Ang panglima ay yung kharij min al-ard, ibig sabihin yung mga itinatanim na kapag umabot ito ng oras ng harvest ay kailangan itong bigyan ng zaka. So pag-aaralan yun inshallah sa fiqh. Ngunit binanggit lang natin dito upang matukoy natin kung ano yung nais ng may akda hinggil sa pagbanggit niya ng zaka bilang isa sa mga haligi ng Islam. Wasawmu Ramadan, pag-aayuno sa Ramadan, yung paparating na Ramadan. Wa Hajj Baitil Haram, at yung pagsasagawa ng pilgrimage ng Hajj dito sa Mecca sa mga taong mayroong pera at kaya nilang magsagawa ng Hajj. So itong limang haliging ito ang deklarasyon ng kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na wala siyang katambal sa anuman, at pagkilala sa kaisahan ng Allah bilang tunay na Panginoon, at gayon din ang kanyang pagkilala sa kanyang propeta bilang huling sugo ng Allah dito sa mundo. Wa iqamus salah, pagtatayo ng sambayang, ng dasal, ng pagpapatira pa o pagdarasal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa itauz zakah, pagbibigay ng kawang gawa. Wa sawmu Ramadan, ang pag-aayuno at ang Hajj. So ang dalil, so itong limang bagay na ito ay tumutukoy sa panlabas na ibada, yung ibada na nakikita natin. So kaya ito tinatawag na Islam, ibig sabihin tumutukoy sa kaayusan ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsamba na panlabas, ibig sabihin nakikita. Ang dalil ng shahada, dahil ang pinag-aaralan natin yung pangalawang haligi, yung aslu thani, ay yun yung pagkilala sa Islam sa pamamagitan ng mga basehan o ng mga dalil. So ang dalil ng deklarasyon ng kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang sabi ng Allah, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung inyong isusulat yung aya ay matatagpuan ninyo ito doon sa matatagpuan ninyo ang aya doon sa apps na in-upload natin yung kopya niya upang makita ninyo
pakahulugan nito sa Filipino. So ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, "Shahidallah, sumaksi ang Allah, annahu la ilaha illahu, na walang ibang tunay na Panginoon maliban siya lamang." Ang Allah ay sumaksi sa kanyang sarili na walang ibang tunay na Panginoon maliban ang Allah, at wala siyang katambal sa pagsamba. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ganon din ang mga anghel at ang mga taong mayroong kaalaman sa Islam, o mga taong mayroong kaalaman, mayroon silang knowledge, sila rin ay sumasaksi qaiman bil qist. Ang mga ito ay sumasaksi sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa huwal azizul hakim, na walang ibang tunay na Panginoon maliban ang Allah, wa huwal azizul hakim, at ang Allah ang aziz at ang Allah ang hakim. Wa ma'naha, anong ibig sabihin ng la ilaha illallah? Ang ibig sabihin ng shahadatu an la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Walang tunay na dapat sambahin, la ma'buda, walang sasambahin. Ibig sabihin walang tunay, bihaqqin, walang tunay na dapat sambahin, illallah, maliban ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag sinabi mong la ilaha, ibig sabihin nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Pag sinabing la ilaha, ibig sabihin nafiyan. Ibig sabihin hindi mo kinikilala jami'a ma yu'badu, ang lahat ng sinasamba. Hindi mo sila kinikilala. Hindi mo kinikilala yung mga sinasamba ng tao na kinikilala nilang Panginoon min dunillah, maliban ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ibig sabihin na hulugan ito ng dalisay at pagkilala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang Panginoon. Ay, dahil ang salitang la ilaha, ibig sabihin ay hindi mo kinikilala ang mga sinasamba ng tao maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinasisinungalingan mo yung mga sinasamba maliban sa Allah. At yun ang tama. Illallah, sinabing la ilaha, ibig sabihin hindi mo kinikilala yung mga existing na mga Panginoon na sinasamba ng mga tao. Illallah, maliban ang tunay na Panginoon na dapat sambahin ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi dito, la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi. Ang kahulugan nito ay la syarika lahu, walang katambal ang Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ibadatihi, sa pagsamba sa Kanya. Ibig sabihin na walang ibang Panginoon na ibig sabihin ng Allah ay walang katambal sa anumang aspeto, lalong-lalo na sa ibada o pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi, gayon din ang Allah ay laysa lahu syarikun, walang katambal ang Allah fi mulkihi, sa pagmamay-ari ng kanyang mga nilikha. Dahil ang lahat ng mayroon ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At walang ibang nagmamay-ari sa lahat ng mayroon maliban ang Allah. Ang sabi sa tafsir, wa tafsiruha alladhi waddihuha, ang tafsir ng shahada na nais ipahiwatig dito, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bari'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Wa qawluhu ta'ala, qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, at nung
sinabi ng Ibrahim alayhis salam sa kanyang tatay at wa qaumihi at sa mga taga nayon niya, innani bariun mimma ta'budun, ako ay humihingi ng proteksyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa inyong mga sinasamba. Illalladhi fatarani, maliban lamang sa ako ay humihingi ng proteksyon mula sa inyong mga isinasamba. Illalladhi fatarani, maliban lamang sa yaong lumikha sa akin. So, ibig sabihin, ang Ibrahim alayhis salam, ang Abraham alayhis salam, alayhis salatu wassalam, na isa sa mga dakilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay humihingi ng proteksyon mula sa Allah, mula sa mga ginagawa ng kanyang mga taga baryo na sinasamba nila ang mga Diyos-Diyosan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay isang dakilang uri ng pagtatambal. Sinabi rin ng Allah sa banal na Quran, "Qul ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, "Qul ya ahlal kitab, qul ya ahlal kitab." Sabihin mo Muhammad, o kayong mga tao ng aklat, ibig sabihin yung mga Hudyo at yung mga Kristiyano. O kayong mga tao ng aklat, yung mga naunang nasyon na pinadalhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng banal na kasulatan gaya ng ah, propeta Musa alayhis salam at gaya ng propeta Isa alayhis salam. Sabi ng Allah sa kanila, "Ta'alaw ila kalimatin sawain bainana wa bainakum." Halikayo sa kalima. Halikayo sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun yung kalima, la ilaha illallah. Sawain bainana wa bainakum. Na pareho sa inyo at sa amin, alla na'budu illallah, na wala tayong ibang sasambahin maliban ng Allah, wala nusyrika bihi syai'a, at hindi tayo magtatambal sa Allah sa anumang bagay. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, at hindi rin tayo kukuha o mamamagitan sa mga pari at iba pa na ginagawang tagapamagitan ng mga tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. At sinabi ng Allah dito, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun, at sabihin niyo sa kanila na bi anna muslimun, na kami ay mga Muslim. Ang dalil naman ng shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim." Ang sabi ng Allah, "Laqad ja'akum," katunayan ay dumating sa inyo ang isang propeta, min anfusikum, nang mula sa inyong tribo. At yun ay ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Siya ay isang Arabo na pinanganak sa Makkah at kilala siya ng mga tao, ng mga Quraysh. So siya ay pinadala ng Allah sa kanila na mula sa kanilang uri, hindi anghel, hindi jin, o anumang uri, ngunit siya ay isang tao gaya ng gaya ninyo. Sabi ng Allah, azizun alayhi ma anittum, at mahirap sa nagiging mahirap para sa propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ang pagmamatigas ng mga Quraysh. Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. At ganun na lamang yung sobrang kagustuhan ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na maimbitahan sila upang pumasok sa reliyong Islam, dahil ang propeta ay raufun rahim, ay sobrang mapagmalasakit sa kanyang mga nasasakupan, o kaya sa kanyang mga taga-nasyon, o kaya sa kanyang ummah.
Ang dalil naman ng syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, yun ang dalil ng syahadatu anna Muhammadan Rasulullah na ating binanggit kanina, at ang sa itaas ay yung kahulugan ng syahadatu an la ilaha illallah. Ngayon, dumako tayo sa ano ang kahulugan ng syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ano ang ibig sabihin pag narinig mo ang syahadatu anna Muhammadan Rasulullah? Ang kahulugan nito ay ta'atuhu fima amar. Ang sabi ng may akda, ang kahulugan ng syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, ta'atuhu fima amara. Ito yung pagsunod sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu, ibig sabihin pagpapasakop o kaya pagsunod, fima amara, sa anumang ipinag-uutos ng Propeta Muhammad. Wa tasdiquhu fima akhbara, at paniniwala sa anumang sabihin ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, at paglayo, pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Wa an la yu'badullahu ila bima syara', at hindi kailanman sasambahin ang Allah sa pamamaraan na hindi itinuro ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So ang apat na ito ay bumubuo sa kahulugan ng pagkilala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang panghuling propeta at sugo. Yan ay sa pamamaraan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at paniniwala sa kanyang mga sinasabi, at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Propeta Muhammad. Wa an la yu'badullahu illa bima syara', at hindi sasambahin ang Allah maliban sa paraan na itinuro ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilus salah wa zakah, ang dalil naman ng sala at ang dalil o ang basehan ng zakah, ang sabi ng may akda, wa tafsiru tauhidi, at ang pagpapaliwanag sa tauhid, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Binabanggit natin ang mga dalil na ito, binabanggit natin ang mga basehan na ito dahil ito yung nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan hinggil sa pagiging tumpak at pagiging tama, precise ng mga kaalaman na ating pinaniniwalaan. So ang sabi ng Allah sa banal na Quran, wa ma umiru, at hindi pinag-utos ng Allah sa mga Hudyo at mga Kristiyano, hindi iniutos o kaya walang iniutos ng Allah sa kanila maliban na lamang liya'budullaha, upang sambahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang pinag-utos ng Allah sa kanila, na sambahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin, ibig sabihin nang walang halong pagtatambal. Hunafa, ibig sabihin walang halong pagtatambal, ibig sabihin buong-buo na pananampalataya at pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimus sala, at pagpapatayo ng pagdarasal, wa yu'tuz zakah, at pagbibigay ng kawanggawa, wa dhalika ad-dinul qayyim. At ito ang relihiyon ng Propeta Ibrahim alayhis salam na matuwid. So ito yung ang aya na ito ay binaba sa mga Hudyo, ngunit sakop pa rin ito ang mga Muslim. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran sa hadith na tumutukoy sa pagtitimpi, yung tinatawag na puasa, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, o kayong mga mananampalataya, naging kutiba alaykum, naging obligado sa inyo ang pag-aayuno. Naging obligado sa inyo ang pag-aayuno kama kutiba alladhina min qablikum. Gaya ng pagiging obligado nito sa mga naunang nations sa inyo, la'allakum tattaqun, sa gayon ay matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ang dalil naman ng Hajj, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Sabi ng Allah, "Walillahi 'alan nas." At ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga inobliga ng Allah sa mga tao ang Hajjul Bait, ang pilgrimage sa kanyang bahay o banal na lupain, at yun yung Makkah. Dito ay sinasagawa ah, ang pilgrimage o yung Hajj. Man istata ilayhi sabila, sa sino man sa iyong ah, tagasunod, man istata ilayhi sabila, na mayroong kakayanan na isagawa ang Hajj. Waman kafara, at sino man na hindi nag-Hajj, hindi naniwala sa pagiging, sino man ang hindi naniwala sa pagiging obligado nito, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siya, siya ay ang sabi ng Allah, katunayan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin ko ang sabi ng Allah sa banal na Quran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Sabi ng Allah na inobliga ng Allah ang Hajj sa mga tao, sa sino man na mayroon kaya na magsagawa ng Hajj, kakayahan ng katawan at pera, at pagkakaroon ng seguridad habang nasa ah, travel o habang nasa paglalakbay hanggang sa dumating sa Makkah. Waman kafara, at sino man na hindi nagsagawa ng Hajj o hindi naniwala sa pagiging obligado nito o pagiging parte nito ng pananampalataya, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Katunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinakamayaman sa lahat ng kanyang nilikha, at hindi kailangan ng Allah ng anuman mula sa kanyang mga nilikha. Yon ang ah, yon yung huling dalil hinggil sa Hajj. Ngayon dumako tayo sa pangalawa, al-martabatu thaniya. Ito yung pangalawang antas. Ang pangalawang antas, ito ay kaugnay pa rin doon sa nauna. Ito ay karugtong pa rin ng una. Ngunit ang ikalawang antas o yung tinatawag na iman, ito ay mayroong mas malalim at makabuluhang pananampalataya at paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iman, ang sinasabing iman o pananampalataya, huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Ito ay mayroong 73, 74 o hanggang 79 na uri ng ah, pagsamba. Alaha, ang pinakamataas na uri ng pagsamba ay ang salitang la ilaha illallah. Wa adnaha, at ang pinakamababa na uri ng pagsamba, imatatul adha anit tariq. Ito yung pagtanggal ng mga bagay na magiging sagabal sa gitna ng daan. So ang pag-alis mo ng kahoy o bato sa anumang kalsada, mapamusliman ang mayor nito o hindi, ang sabi dito, imatatul adha anit tariq, ang pag-alis, ulitin ko ang sabi dito, la ilaha illallah. Yun yung pinakamataas na uri ng pagsamba, at ang pinakamababang uri ng pananampalataya ay yung pag-alis ng magiging sagabal sa daanan. So maging lugar man ito ng mga Muslim o Christian, o kaya maging public highway man ito o private highway, ang pag-alis mo ng mga bagay na magiging sagabal sa daanan, ito ay gagantimpalaan ng Allah, ngunit ito ang pinakamababang antas ng pananampalataya. Wal haya'u syu'batun minal iman. At ang sabi ng may akda, ang pagiging mahiyain, ang modesty, ay syu'batun minal iman, ay isa sa mga uri ng pagsamba o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang iman ay mayroong 6 na antas o mayroong 6 na haligi. Ang pananampalataya sa Allah ay mayroong 6 na haligi. Yan ay ang paniniwala, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Ang pananampalataya sa Allah
sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga banal na kasulatan, sa kanyang mga isinugo na propeta, pananampalataya hinggil sa huling araw, at pananampalataya sa kapataran. Maging mabuting kapalaran man ito o masama, ang lahat ng ito ay parte ng tinatawag na pananampalataya. Ang dalil ng ng mga haligi ng pananampalataya na ito na nabanggit sa Quran ng sabi ng Allah, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, lakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, Laisal birra, hindi palatandaan o na magiging mabuti ka an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Hindi matatawag na pagiging mabuti yung haharap ka lamang sa sunrise at sunset. Ngunit albirra, ngunit ang sinasabing bir o yung pagiging mabuti, at yun yung mga taong naniniwala sa Allah, wal al-imanu billahi wal yawmil akhir, at paniniwala sa huling araw, wal malaika, at pananampalataya sa mga anghel ng Allah, wal kutub, sa kanyang mga banal na kasulatan, wa an-nabiyyin, at sa kanyang mga propeta. Ang ang qadar, ang dalil naman ng kapalaran, maging masama man ito o mabuti, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. At ang lahat ng anuman ay nilikha ng Allah biqadar, na mayroong kapalaran. Ibig sabihin, wala ang nilikha ng Allah na walang kapalaran. Ang lahat ng nilikha ng Allah ay mayroong mga kapalaran o kaya ay nakasulat na para sa kanila. Ngayon, dumako tayo sa al-martabatu thalitha. Yun yung pangatlong antas ng pagiging Muslim, at yun yung, at ito ang pinaka mataas na antas, yung tinatawag na al-ihsan. So ang ihsan, lahurok nun wahid, ito ay may isang haligi, may isang pundasyon, o may isang haligi ang ihsan, at yun ang ta'budallaha. Ito yung pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaannaka tarahu, na para bang sa pakiramdam mo ay nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan, ang kahulugan ng ihsan bilang haligi ng pananampalataya, ito ay ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaannaka tarahu, sa tuwing mayroon kang isinasagawang pagsamba, para bang sa iyong kaibuturan, alam mo na ikaw ay nakikita ng Allah. Fa in lam takun tarahu, hindi mo man makita ang Allah dito sa mundo, fa innahu yaraka, katunayan ay nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil walang makapagtatago mula sa kaalaman o dunong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng nilikha ng Allah ay alam ng Allah ang kanilang ginagawa, kahit na hindi ito makita ng tao. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Katunayan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ma'alladhina taqaw, ay ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa mga taong mayroong takot sa Kanya. Walladhina hum muhsinun, at ganoon din sa mga tao na kung saan ay isinasagawa nila ng mabuti ang kautusan ng Allah at lumalayo sa mga ipinagbabawal, at dinadalisay nila ang panloob na pananampalataya nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon ang tinatawag na ihsan. Ang sabi din ng Allah sa banal na Quran, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ang kahulugan, wa tawakkal 'ala Allah. Ang sabi ng Allah, wa tawakkal 'alal azizir rahim, at magtiwala kayo sa pinakamalakas na Panginoon, Ar-Rahim, na pinaka mabait, at yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yaraka hina taqum
na kung saan ay nakikita ng Allah o Muhammad. Nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala hina takum. Nakikita ng Allah, alam ng Allah kung ikaw ay tatayo wa taqallubaka fis sajidin. At nakikita din ng Allah ang pagpapalit-palit mo ng uh, wa taqallubaka fis sajidin. Ibig sabihin ito yung pagsama sa mga taong nagdarasal o nagpapatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ang lahat ng bagay na ito ay ang lahat ng bagay na nangyayari ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala at walang anuman na bagay na makakalagpas sa kaalaman ng Allah. Sinabi rin ng Allah sa banal na Quran, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Sa maikling kahulugan nito, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na walang alinmang bagay na nangyayari, وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ, at walang letra ng Quran na binabasa, wala ta'maluna min amalin, at wala ring mga bagay na ginagawa illa kunna alaykum syuhudan. Maliban na lamang na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita niya at nasasaksihan ng Allah kung ano ang ginagawa ng kanyang mga nilikha. Ngayon dadako tayo sa hadith ng Jibril alayhis salam. Sa sunnah, ang uh, ang Umar ibn Khattab radiyallahu anhu isang beses, gaya ng nakasulat sa ating naka-paste sa ating screen, ngunit wala pa dito yung ating admin dahil nandun siya nagsala ng asar. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayon sa riwaya o narration ng Ibn Umar radiyallahu anhu, ang sinabi ng Propeta Muhammadun, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Umar radiyallahu anhu, ang mga sahaba ay nasa paligid ng katabi o nasa paligid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a alayna rajulun shadidu bayadi thiyab. Nung dumating sa kanila yung isang tao na sobrang puti ng kaniyang damit at sobrang itim ng kaniyang buhok, at wala kang makikitang palatandaan na siya ay galing sa paglalakbay. So tinanong niya, itinapat niya yung kanyang dalawang tuhod sa tuhod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkaraan ay kanyang itinanong ang Propeta Muhammad, al-Islam, akhbirni anil Islam. Sabihin mo sa akin, turuan mo ko hinggil sa Islam. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yun yung 5 haligi ng relihiyong Islam na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung deklarasyon ng kaisahan ng Allah, ang pagtatayo ng pagdarasal, ang pagbibigay ng kawanggawa, ang Hajj, at ang pagbibigay ng kawanggawa at ang pag-aayuno. At yun yung saum. So ang sabi ng Umar ibn Khattab radiyallahu an, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqta, tunay ang iyong sinabi. Fa'ajibna lahu, ang sabi ng lalaking itong nagtatanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang Islam, nung sinagot na ng Propeta Muhammad ang kanyang katanungan, ang sabi na sa Propeta Muhammad, sadaqta, tama ka. Fa'ajibna lahu, ang sabi ng Umar, kami ay nagulat sa kanyang sinabi dahil nangangahulugan na mayroon siyang alam hinggil sa Islam at hindi bago sa kanya ang Islam. Ngunit bago siya sa paningin ng mga sahaba. Sabi ng Umar, yas'aluhu wa yusaddiquhu. So ang lalaking ito, sabi ng Umar, ay nagtanong, pagkatapos nung sinagot na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kanyang nag-affirm siya, ibig sabihin tama daw yung sagot. Qala fa akhbirni anil iman. Ang sabi ng lalaking ito sa Propeta Muhammad, kwentuhan mo nga ako hinggil sa iman, hinggil sa pananampalataya. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pananampalataya o ang iman, an tu'mina billahi. Ito yung an tu'mina billah, ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala.
ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi at pananampalataya o pagkilala na mayroong mga anghel ang Allah wa kutubihi at mayroong mga banal na kasulatan ng Allah wa rusulihi at mayroon siyang mga isinugong propeta wal yawmil akhiri at paniniwala na mayroong araw ng paghuhukom wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi at pananampalataya na mayroong kapalaran ang bawat isa mabuti man ito o masama. Qala sadaqta. Ang sabi ng lalaking ito sa propeta Muhammad, tama ang iyong sagot. Nagulat na naman yung mga sahaba dahil bakit niya kino-confirm yung sagot ng propeta Muhammad na para bang mayroon siyang kaalaman at tinatanong lamang niya ang propeta Muhammad. Kala, ang sabi ng lalaki, "Fakhbirni anil ihsan." Nagtanong siya ulit, sabi niya, sabihin mo sa akin o Muhammad ang patungkol sa ihsan. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ihsan ay ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na para bang nakikita mo ang Allah sa tuwing sinasagawa mo ang isang ibada. Fa in lam takun tarahu, kung hindi mo man makita ang Allah dito sa mundo, fa innahu yaraka. Hindi mo talaga makikita sa mundo dahil makikita ang Allah sa huling araw. Fa innahu yaraka, iyong pakatandaan na ang Allah na nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kala fakbirni anis sa'a. Ang sabi ng may akda, sabihin mo sa akin, ang sabi ng lalaking ito sa propeta Muhammad, sabihin mo sa akin kung ano ang sa'a o ano ba yung tinatawag na sa'a o yung huling araw. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi alama minas sa'il. Ang nagtanong ay higit na nakakaalam kaysa sa kanyang pinagtanungan. So dito parang alam na ng propeta Muhammad na hindi ito pangkaraniwang tao yung lumapit sa kanya at nagtanong. Ito ay isang anghel mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng propeta Muhammad sa kanya, hindi siya sinagot dahil ang sagot, dahil hindi alam ng propeta Muhammad kung kailan gugunawin ng Allah ang mundo, kung kailan yung katapusan, yung tinatawag na end of the world. Dahil hindi ito alam ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ng propeta Muhammad sa kanya, mal mas'ulu anha, ang iyong pinagtanungan, ang higit na nakakaalam ng sagot ay yung taong nagtanong kaysa sa kanyang pinagtanungan. Kala akhbirni an amaratiha, sabihin mo na lamang sa akin kung ano yung palatandaan ng araw ng pagkaguho ng mundo. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Ito yung sa kapanahunan ng slavery, kung ang nanay ay isang slave at ang tatay ay isang malayang tao, ngunit naninigarilyo ang ama, afwan. Ipapaliwanag ko muli. Ang sabi ng lalaking ito, akhbirni an amaratiha. Dahil hindi sinabi ng propeta Muhammad ang sagot, hindi siya binigyan ng sagot hinggil sa kung kailan mangyayari yung pagkagunaw ng mundo. Ang sabi ng propeta Muhammad, ang sabi ng lalaking ito, akhbirni an amaratiha, sabihin mo na lamang sa akin yung mga palatandaan. Ang sabi ng propeta Muhammad, ang talidal amatu rabbataha. Ito yung sa kapanahunan na kung saan mayroon pang slavery, yung lalaki na malaya, mayroon siyang isang aliping babae. At yung kanyang alipin ay nabuntis niya. Yung kanyang alipin, kapag nagkaanak ito ng babae, ang babaeng ito ay i-affiliate doon sa tatay. Ibig sabihin, magiging isa siyang malayang tao. Hindi siya gaya ng kanyang nanay na isang alipin. So ito yung ang sabi ng propeta Muhammad. Antalidal amatu rabbataha, kapag isisilang na ng babaeng alipin, ang ibig sabihin ng amato ay alipin. Kapag isisilang na ng alipin na babae ang kanyang magiging tagapagmay-ari sa hinaharap. At yun yung kanyang anak, na anak ng kanyang nang nagmamay-ari sa kanya. Ang pangalawa, antaral hufat al-urat al-alat ri'a asyay. Kapag makita mo yung mga hufat, yung mga taong walang tsinelas, al-urat, yung mga tao na halos walang madamit dahil sa ala, dahil sila ay mahihirap, ri'a asyay, sila ay nag-aalaga lamang ng mga kambing o kaya ng mga baka o
o kaya yung mga kamelyo. Yatatawaluna fil bunyan. Makikita mo sila sa hinaharap na nag-uunahan sila sa pagtayo ng mga matataas na gusali gaya ng ating kapanahunan. Ito ay palatandaan na malapit na ang araw ng pagkaguho ng mundo. Dahil dati ang mga Arabo ay wala silang alam kundi ang mag-alaga ng mga hayop. Ngunit nung naging mayaman sila at nadiskubre ang oil na nakatago sa loob ng kanilang mga lupain, sila ay naging mayaman at nag-uunahan sa pag-build ng mga skyscraper, yung mga matataas na mga gusali o matatayog na mga gusali. Dati sila ay walang tsinelas at halos walang madamit at sila ay nag-aalaga lamang ng mga hayop. Ngunit nung naging mayaman sila, yatatawaluna fil bunyan, sila ay nagpapaligsahan sa pagpapataas ng mga building. Sumantalaka, pagkatapos nung sinagot ng Propeta Muhammad, yung lalaking nagtatanong, intalaka, umalis na yung lalaking yon. Falabis tumalian, pagkaraan ng ilang araw, ayon sa ibang narasyon, pagkaraan ng 3 araw, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtanong kay Umar, sabi niya, Ya Umar, o Umar, sabi ng Propeta Muhammad, atadri manis sa'il, kilala mo ba, alam mo ba kung sino ang nagtanong? Sino yung nagtanong na lalaki kanina? Qultu Allah wa Rasuluhu alam. Sabi ng Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sabi niya, hindi ko po kilala. Allah wa Rasuluhu alam. Tanging ang Allah at ang kanyang propeta ang nakakaalam. Kala, ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril. Ang lalaking dumating sa akin na nagtanong ay ang Jibril alaihi salam. Saan yung tao? Atakum yu'allimukum dinakum. Siya ay pumunta dito upang turuan kayo ng inyong relihiyon. So yon yung buod ng ikalawang haligi ng pananampalataya. At inshallah sa susunod na meeting ay ipapaliwanag ko yung natitirang bahagi ng pundasyon ng pananampalataya. Inshallah. At yun ang pagkilala sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So ako ay inshallah magpapaalam na sa inyo. Pasensya ninyo dahil hindi siguro, kulang siguro ang aking tulog kaya ako ay inaantok habang nagpapaliwanag. Ngunit alhamdulillah ay natapos natin yung pangalawang haligi ng pananampalataya. So naway tanggapin ng Allah mula sa atin ang at bigyan ng biyaya ang ating mga oras at tanggapin ng ating mga pagsamba at naway inshallah buksan ng Allah ang pintuan ng kaalaman para sa atin at inshallah sa bukas ay ipapaliwanag ko ng i-review natin, magbabalik aral tayo mula sa aking mga binanggit. Inshallah bago tayo dumako sa panghuling haligi ng pananampalataya at yun ang pagkilala sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bago ko isara ang ating klase sa araw na ito, kung mayroon sa inyong tanong ay pwede kayong mag-raise ng questions.